sa October 30 ay walang pasok. Dineclare na itong non-working day dahil sa Barangay and Sangguniang Kabataan election dito sa ating bansang Pilipinas. At maraming kandidato ngayon ang nag-aagawan sa ilang pwesto. At isang makikita natin na laging nangyayari tuwing kampanya ay ang katotohanan na sa politika ay walang permanenteng alyansa. At madalas nating makikita yan. Yung mga dating magkakasama ay magkakalaban na ngayon at yung mga dating magkakalaban ay magkakaalyansa na ngayon. At ang sumasabak sa politika, ang talagang pinakang interest nila ay ang pwesto, hindi ang relasyon. Ang relasyon ay para lamang makarating doon sa pwesto. At kung hindi ka makarating sa pwesto, sa dati nilang relasyon ay magbabago sila ng relasyon. Kaya sa politika, hindi relasyon ang interest kundi ang pwesto. Pero hindi maaari ang ganitong pananaw mo pagdating kay Kristo, kay Jesus, dahil hindi lang interest ng mararating mo ang dapat mong isipin pagdating kay Kristo. Sapagkat kay Jesus, ang mahalaga ay ang relasyon. Yun yung gagamitin, hindi yung gagamitin mo siya para sa pagpapala o gamitin mo siya para makasigurado ka na makakarating ka sa langit. Ang alok na handog ni Jesus para sa mga tao ay isang relasyon na pang walang hanggan, hindi pansamantalang interes. Kaya nga itinatayo niya yung kanyang alok sa mga bagay na siya lamang yung makapagbibigay. Hindi kayang ibigay ng iba. Kaya ang magiging relasyon sa kanya nang tumatanggap sa kanyang alok ay isang permanenteng relasyon, hindi pansamantalang interes. At isang pagpapala na tanging siya lamang ang makapagbibigay niyan. At yung ating pag-aaralan ngayong umaga ay sa serie natin ng Marcos na magbubukas tayo ngayon sa Kabanatang 2, versikulo 1 hanggang ika-2 talata, 12 talata, Mark chapter 2, verse 2 hanggang verse 1 to 12. Mark chapter 2, verse 1 to 12. Tayo po ay tumayo at makipagbukas kayo sa akin sa inyong mga Biblia sa Aklat ni Marcos, versikulo 2, talatang 1 hanggang 12. Babasahin ko po ito sa Tagalog. At nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan. At kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang kinahihigaan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." May ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito?" Sa lumalapastangan, sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, "Bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit kung malaman ninyo na ang anak ng tao ay may otoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumayo nga siya agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Ano pat namangha silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito. Ito po ang salita ng Diyos. Pwede na po tayong makaupo. Maraming mga theologians and scholars na nagsasabi na simula doon sa last part ng chapter 1, it is almost a month bago siya makabalik doon sa Capernaum. Ibig sabihin, hindi ganun kabilis yung pangyayari doon sa last verses ng chapter 1 papunta doon sa chapter 2. Buwan yung nangyari, ang pagitan bago siya nakabalik sa Capernaum. Yung tagpong ito ay mayroon din sa Ebanghelyo ni Mateo at ni Lucas. Ngunit kung paghahambingin natin lahat yon, yung tatlong yan, ay mas may pinakamalaman na detalye ay itong sulat ni Marcos sa magkakasunod na kabanata. Sa Marcos chapter 2 at chapter 3 ay kinolekta dito ni Marcos yung mga iba't ibang tagpo ng ministeryo ng ating Panginoon na ang pawang konklusyon niya rito ay mga sigalot
sa mga makapangyarihan sa lipunan, lalo na doon sa mga lider ng Pariseo at ng mga eskriba. Ito yung makikita natin sa tagpong ito, sa mga magkakasunod na tagpo. Parang iniipon dito ni Marcos yung mga pangyayari dahil sa ministeryo ni Jesus. At sa kanyang pagtuturo, naging kasigalot niya ang mga lider ng relihiyon, yung mga eskriba at mga Pariseo dahil sa kanilang legalismo. Hindi nila matanggap na yung misteryo ni Jesus at ganoon din yung mga pagtuturo sapagkat sa ginagawa ni Jesus ay ipinapakita lamang na nahahamon ang kanilang pagiging legalismo, yung kanilang pagtuturo na sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Ito yung itong tagpo na ito na pinakauna ni Marcos sa unang tingin ay parang tagpo lamang ng pagpapagaling. Pero pag nakita natin mabuti, ginamit ni Jesus yung tagpong ito upang magturo ng isang natatanging siya lamang ang makapagbibigay o makapaggagawad. Ngunit bago niya ginawa sa lalaking lumpo, bago niya pinatawad ito sa kasalanan, bago niya pagalingin, ay may sinabi dito na napakahalaga nating makita at ito ay napapanahong katuruan para sa atin bilang mga Kristiyano, bilang isang iglesia. Sinabi dito na ang tinugon ni Jesus ay hindi ang pananampalataya ng lumpo. Walang sinabi dito maging sa aklat ni Mateo at ni Lucas, walang sinabi na may pananampalataya dito yung lumpo. Ang sinabi dito, nakita ni Jesus ang pananampalataya ng 4 na lalaki na nagdala sa lumpo upang siya iharap kay Jesus. At ang makikita natin dito, si Jesus ay tumutugon sa pananampalataya ng mga tagapagdala. Kaya ito yung gusto kong mensaheng ibigay ngayon sa inyo ngayong umaga. Si Jesucristo bilang hari ay tumutugon sa pananampalataya ng kanyang manggagawa. Si Jesucristo bilang hari, bilang naghahari, ay tumutugon sa pananampalataya ng kanyang manggagawa. Napakagandang aral nito sa atin at mensahe bilang iglesia na meron din tayo daladalang misyon, ang pangangaral para sa mga makasalanan. Si Jesucristo bilang hari ay tumutugon sa pananampalataya ng kanyang mga manggagawa. Yung tagpong ito ay paghahanda sa susunod na gaganaping tagpo naman sa pagtawag kay Levi. Alam natin si Levi ay si Mateo at mapapakinggan natin yan sa susunod na serye ng pangangaral ng aklat ni Marcos. Yung chapter 2 at chapter 3 ay magtatapos naman sa pagtawag doon sa 12 apostol. Dito makikita natin parang yung tagpong ito ay inihahanda ni Jesus o ng mga bumabasa ng aklat ni Marcos sa katotohanan na tumutugon si Jesus sa kanyang mga manggagawa. At nakita niya sa pananampalataya ng mga tagapagdala ng lumpo, sinasabi niya ito na ito yung kanyang gagawin sa sino mang tatawagin niya na mga manggagawa. Tutugon siya doon sa pananampalataya ng mga taong tatawagin niya sa pananampalataya. At yung pagtugon dito ni Jesus ay isang napakagandang pagpapakita na kailanman ay hindi sarado yung kanyang pandinig pagdating sa hinaing o pagdating sa pananampalataya ng kanyang mga tinawag sa loob ng iglesia. Napakaganda nito para sa atin bilang isang iglesia. May mission tayo na maihahambing sa nagdadala ng lumpo kay Jesus. At tumugon siya sa pananampalataya, hindi mismo ng lumpo, kundi tumugon siya sa pananampalataya ng 4 na nagdala. At tayo bilang mga nangangaral sa makasalanan, dinadala natin kay Kristo yung mga makasalanan tulad ng isang walang magagawa sa kanilang sarili, tulad din ng isang lumpo. At yan ang ating trabaho bilang isang iglesia. At hangad natin na sila ay patawarin din, katulad ng naranasang pagpapatawad ng mga nakay Kristo. At sa nangyari sa pagdadala ng 4 dito sa lumpo kay Jesus, may uri sila ng pananampalataya na dapat ay pananampalataya ng isang manggagawa. At ito ang dapat natin natularan ng pananampalataya na tinutugon ni Jesus. At anong makikita natin sa pananampalatayang pangmanggagawa na dapat nating matutunan dito? Meron tayong 3 makikita. Una ay may pagkilala kay Jesus bilang naghahari. Yan yung una. Pangalawa ay may pagkalinga sa bawat makasalanan. At ikatlo ay may pagsisikap sa pagdadala sa makasalanan. Ito ang pananampalatayang pangmanggagawa. At ang bawat miyembro ng iglesia ay dapat manggagawa.
Ang manggagawa ay hindi lang yung nakikita nating tumatayo at nangangaral. Kung ikaw ay kinikilala mong miyembro ka ng isang lokal na iglesia, dapat ikaw ay manggagawa. At bawat miyembro ng iglesia ni Kristo ay manggagawa. So, tingnan natin yung una. Yung klase ng pananampalataya ng apat na ito ay may pagkilala kay Jesus bilang naghahari. Isang tema ni Marcos na tumutumbas din naman sa tema ni Mateo at ni Lucas ay ang pagdating ng paghahari ni Jesus. Yan ang pinaka-tema na tinatawag natin Synoptic Gospel. Yung Matthew, Mark, Luke, and John. Yan yung pinakang tema nila. Yung pagdating ng paghahari ng Panginoong Hesus Kristo. So yung pinakaunang mensaheng inilagay ni Marcos sa bibig ni Jesus dito sa ating mga binabasang talata, simula sa chapter 1, makikita natin dun sa verse 15, sabi doon ay, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Yan yung unang-unang pangaral ni Jesus ayon sa salaysay dito ni Marcos. Ang pagdating ng kaharian at ang panawagan ang mga makasalanan ay magsisi at manampalataya. At ang apat na lalaking tagapagdala sa lumpo, hindi man sila nakita natin o nabasa natin na nagsalita sa salaysay ni Marcos, ito ang kinilala nila kay Jesus. Siya yung hari. Sa kanya dapat dalhin ang lumpo na gusto nilang makaranas din naman ng biyaya ni Yesu Kristo. Pansinin nyo, hindi siya din nila sa ospital o ang kanino man. Ang unang reaksyon nila, mapatawad, hindi mo na mapagaling. Dahil nakita nila na si Jesus ay naghahari, bagamat hindi sinabi rito, pero makikita natin na yung kanilang pananampalatayang nakita ni Jesus ay patungkol sa pagpapatawad. Kaya ito yung aral na makikita kaagad natin dito, na ang pananampalataya ay tumatanggap sa aral na kumikilala sa paghahari ni Yesu Kristo. Yan yung aral na unang makikita natin dito. Ang pananampalataya ay tumatanggap sa aral na kumikilala sa paghahari ni Yesu Kristo. Kung kinikilala mo si Kristo bilang hari, ay dapat mong tanggapin yung aral na meron siya. Kung inaangkin mo na pinaghaharian ka ni Kristo, dapat sinusunod mo kung ano yung aral na meron si Kristo. Yung pananampalataya na yan ay pagpapakita nga ikaw ay nagpapasakop sa aral na kumikilala sa paghahari ni Kristo. Yan yung tunay na pananampalataya. Tinitingnan si Jesus at nakikita kay Jesus na dumating siya bilang hari. Doon sa pangaral na inilagay ni Marcos sa bibig ni Jesus, ang binuod na pangaral ay pagsisisi at pananampalataya. Huwag nating isipin na parang dalawang hakbang ito na magkahiwalay. Una ay magsisi ka muna at pangalawa ay sumampalataya. Hindi po ganyan ang relasyon ng pagsisisi at pananampalataya. Iyon ay isang tugon kay Jesus. Ang pagsisisi ay tumutukoy sa tugon mo kay Jesus nang dahil sa kasalanan. Nakikita mo kay Jesus bilang hari na dapat talikuran yung kasalanan at ayaw mo na magpailalim sa pamumuno ng kasalanan, kundi isinusuko mo na ang sarili mo kay Jesus bilang hari. Yan ang pagsisisi at pananampalataya. Kaya hindi tayo maaaring tumanggap sa uri ng pangangaral na ang tanging dalang alok ay pumunta ka sa langit, basta magsalita ka ng salitang panalangin, ay nagbibigay na agad ng katiyakang pupunta ka sa langit ng walang pagsisisi at pananampalataya. Tinatanggihan natin yung ganyang klase ng uri ng pangangaral, ng walang panawagan sa pagsisisi at pananampalataya. Sa pangaral ni Jesus, kung siya'y kikilalanin bilang hari, kinakailangang mayroon kang tugon sa kasalanan na pagsisisi at tugon sa kanya bilang pananampalataya. Iyan ang pananampalataya na ipinapalagay dito sa apat na nagdala sa lumpo kay Jesus. Kinikilala nila na sa kanya dapat dalhin sapagkat siya ang naghaharing may otoridad sa kasalanan, siya ang hari na may otoridad sa karamdaman. At sa kampanya natin sa panahon natin ngayon ay marami ang nag-aalok na ilagay sila ng botante sa pamamahala. At maaaring yung ipang-akit nila ay ang kanilang mga naabot, yung kanilang mga credentials, yung kanilang mga track record. At gusto ko lang ipaalala sa ating lahat, si Jesus ay hindi isang politiko na humihingi ng ating boto. Siya ay nakaluklok na, siya ay namamahala na, siya ay naghahari na. At ang hinihingi niya sa atin ay pananampalataya, pagsampalataya sa Kanya bilang Panginoon na tanging tagapagligtas.
At yan yung tanong na dapat mong iharap sa sarili mo. Yan yung tanong na dapat mong iharap sa sarili mo. Ikaw ba'y sumampalataya na? Maaring iniisip mo na ikaw ay pamilyar na sa mga salaysay, sa mga kwento ni Jesus, ngunit hindi yan pananampalataya. Maaring sabihin mo na ikaw ay interesado kay Jesus, kaya kapag pinag-uusapan si Kristo, interesado ka sa usapan, ngunit hindi yan pagsampalataya. Ang pagsampalataya ay hindi pagiging interesado. Hindi pagiging pamilyar lang sa mga bagay na may kinalaman kay Kristo. Hindi ito pagsang-ayon lamang. Maaaring sumasang-ayon ka sa turo ng Biblia tungkol kay Jesus, ngunit hindi po iyan pagsampalataya. At maraming ganyan ngayon. Maraming umaayon, naniniwala sa turo ni Jesus, pero hindi nananampalataya sa Kanya bilang Panginoon at Kanyang tagapagligtas. Kailangan na ikaw mismo ay lumapit sa Kanya na may pagsisisi at pananampalataya. At maaaring meron dito sa atin na nakikinig ng paulit-ulit, pamilyar na, interesado, ngunit hindi ka pa dumadating sa puntong lumapit ka sa Kanya, humingi ka ng Kanyang kapatawaran at ng Kanyang kaligtasan. At gusto kong sabihin, hindi po iyan pagsampalataya. Ang pakikiisa mo sa iglesia ay hindi klase ng pananampalataya. Ang pagiging interesado sa salita ng Diyos ay hindi klase ng pananampalataya. Kailangan na ikaw mismo ay magkaroon ng personal na interes at desisyon kay Kristo. Nagpapatawad si Jesus sa kahit na sa pinakamasahol na makasalanan. Ngunit ang pinapatawad niya ay yung sumasampalataya at hindi ka mapapatawad sa iyong kalagayang makasalanan at hindi ka lumalapit kay Jesus. Yung World Health Organization ay isa sa mga ahensya ng United Nations. At alam natin na aktibo ang ahensya na ito sa pagsugpo ng mga maraming karamdaman at nitong nasubok yung kanilang karanasan, nitong dumaan yung iba't ibang klase ng pandemic. At makikita natin dito habang nakakasugpo sila ng ibang mga karamdaman ay may bago na namang usbong na karamdaman. At paulit-ulit lang na yung pangyayari, may umusbong na ibang sakit. Ngunit, anumang sakit na hinaharap na problema ng tao, walang kasing tindi kaysa sa kasalanan. Yan ang pinakamitinding sakit na meron ang tao, ang kasalanan. Sapagat ang resulta ng kasalanan ay hindi lang magkaroon ka ng karamdaman o mauwi sa kamatayan. Ang resulta niyan ay walang hanggang kapahamakan at ang tanging makakasugpo niyan ay hindi ang World Health Organization. Ang tanging makakasugpo niyan ay ang ginawa ni Jesucristo, ang ginawa ng Panginoong Jesus. Ngunit ang hinihingi niya sa iyo ay sumampalataya ka. Ngunit dalhin naman natin ito ngayon sa mga tagapagdala. Dalhin naman natin ngayon ang hamon sa iglesia. Ito yung hamon nito sa atin. Pagtibayin natin yung ating pananampalataya na naghahari na ngayon si Jesucristo. Pagtibayin mo yung pagkilala mo na naghahari na ngayon si Jesucristo. Ito yung sinampalataya ng apat na nagdala ng lumpo kay Jesus. Kaya nila dinala ay sa paniniwala nila na siya ang hari na makapagpapatawad at makapagpapagaling sa lumpo. May mga tao ngayon, alam natin na namamahala. Lagi natin naririnig sa media, yung may mga posisyon sa politika. Madalas nating marinig si Presidente Marcos, araw-araw natin naririnig yung ginagawa niya bilang isang presidente. Ngunit walang media na nagbabalita na araw-araw na si Jesus ay naghahari. Wala tayong maririnig niya na si Jesus ay ibinabalita sa media na siya ay naghahari araw-araw. Wala nagsasabi niyan na ang ginagawa ni Jesus ay gawain ng isang hari. Ang hamon sa atin dito bilang iglesia ay palilimin natin yung ating pananampalataya. Bagamat marami tayong gawain dito sa mundo na dapat nating gampanan, ay huwag natin iwaglit sa isip natin na si Jesus ay hari. Huwag nawa tayo dumating sa punto na ang isip natin ay puno lamang ng sinasabi ng media o sinasabi ng mga tao patungkol sa mga kung anong-anong usap-usapan. Baka mawala sa atin yung pag-iisip na naghahari na si Kristo. Mawala din sa isip natin na yung katotohanan bilang mga Kristiyano ay naghahari pala si Jesus. At madalas nating makalimutan yan pag mayroon tayong masyadong pinagkakaabalahan
pinagtutuunan ng pansin, nakakalimutan natin naghahari pala si Kristo. At bilang Kristiyano, tayo dapat ang nangunguna at namamalita na ang Panginoong Hesus ay naghahari na at patuloy siyang namamahala sa panahon natin sa ngayon. At itong ginagawa natin, kung nagtitipon tayo bilang iglesia, kaya tayo narito ay hindi bilang tradisyon o nakagawian lang, kundi pagkilala na si Jesus ay nakaluklok na hari at dapat siyang sambahin. At kung bumabaw at tumabang ang ating pagkilala sa kanyang paghahari, kasunod na tatabang ay yung ating misyon, ang pagdadala ng makasalanan sa kanyang harapan. Kaya ito yung paniriwarain natin sa ating mga sarili. Mapanariwa sa atin na si Jesus ay naghahari. Kaya minsan inaawit natin yung kantang Rock of Ages ni Augustus Toplady noong 18th century. Sa kapanahunan ng kontrobersiya ito ng tinatawag na Doctrine of Grace. Kanyang tinindigan ang doktrina ng biyaya. Nangangahulugan nagsimula sa Diyos at ang Diyos ang nagsakatuparan at ang Diyos ang gaganap at magtatapos ng gawa ng biyaya. At sa paniniwalang yan, doon umusbong ang paanyaya sa mga makasalanan. At ganito ang palalimin natin, mga kapatid, bilang iglesia na naghahari na si Jesus at ang pananampalatayang pangmanggagawa ay may pagkilala sa kanyang paghahari. Ayun yung unang makikita nating klase ng pananampalatayang merong ang apat na to na tinugon si Jesus. At pangalawang klaseng pangmanggagawang pananampalataya ay may pagkalinga sa mga makasalanan. May pagkalinga sa mga makasalanan. May pagkakarugtong ang nakitang pananampalataya ni Jesus sa mga tagapagdala at sa naging salita niya doon sa lumpo. Pansinin niyo yung verse 5. Sabi doon, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Yung sinabi na pagpapatawad ay bilang tugon sa nakita niyang pananampalataya ng mga nagdala. Sa mga tuwid, yung konklusyon na ito, ang pananampalataya ng mga tagapagdala, ang unang hangarin nila, hindi muna pagalingin siya. Hindi yung unang hangarin nila na pagalingin siya sa kanyang pagkakalumpo. Ang pananampalataya ng mga tagapagdala, nakita nila na ang unang pangangailangan ay bilang makasalanan. Ayan yung unang hangarin nila, nakita nila yung unang niyang pangangailangan bilang isang makasalanan, na mapatawad siya sa kanyang kasalanan at ito yung tinugon ni Jesus. At ano yung aral na pwede natin makita rito? Ang pananampalataya ng tagapagdala ay may unang hangarin ng pagpapatawad sa isang makasalanan. Yan yung unang hangarin dapat ng iglesia sa mga tao na wala pa kay Kristo. Ang unang hangarin niya ay madala sila kay Jesucristo. At bilang isang iglesia, ito yung hangarin dapat na meron tayo, na madala natin yung mga taong wala pa sa Panginoong Jesucristo. Ito yung nakita at ito yung nakikita ng pananampalataya. Kung may pananampalataya ka, nakikita mo na ang lubhang pangangailangan ng makasalanan ay mapatawad ng Diyos bago pa yung iba niyang suliranin, bago pa yung iba niyang alalahanin sa buhay. Sa maraming taong nakapalibot noon kay Jesus, maaring nakita nila ay kailangan nito ng pagpapagaling. Maaring iniisip nila nung nakita nila yung lumpo ay kailangan pagalingin ito ni Jesus. May kapansanan siya. Yun yung karaniwang nakikita ng marami. May kapansanan, sana pagalingin siya ni Jesus. Ngunit walang sinabi na may nakitang pananampalataya si Jesus sa kanila. Hindi natin dyan nabasa. Ang nakita niya ay ang apat na may pananampalataya. At ang pananampalataya ay sumasang-ayon kay Jesus sa unang kailangan ng makasalanan. Uulitin ko lang to. Ang pananampalataya ay sumasang-ayon kay Jesus sa unang kailangan ng makasalanan. At dito nabubunyag ang kawalan ng pananampalataya kahit ng mga may relihiyon. Hindi nila nakikita ang kasalanan na siyang unang suliranin ng isang tao. Maaaring una nilang makita yung kahirapan, kapansanan, karamdaman at iba-iba pa, iba pang mga suliranin, panglipunan. Ngunit pananampalataya ang nakikitang unang suliranin ng tao, makasalanan. At gusto kong sabihin din sa iyo na yan ang una mong suliranin. Yan ang una mong problema.
Maaaring nandito ka ngayon, may dala-dala kang iba't ibang kabigatan sa iyong personal na buhay. Maaaring may mahal ka sa buhay na may karamdaman, maaaring may pangangailangan kang material, maaaring may kapansanan ka, o may karamdaman kang personal, at hindi natin itinatanggihan, hindi natin iwinawalang bahala yung mga bagay na personal na suliranin. Ngunit ito yung sinasabi ng pananampalataya. Bago ang lahat, dapat mong makita na ang iyong talagang suliranin, pinakamabigat ay ang pagiging makasalanan sa harap ng Diyos. Ang pinoproblema ng tao ngayon ay kung paano siya paano magiging maayos yung takbo ng kanyang negosyo, paano magiging maayos yung takbo ng kanyang buhay personal. At walang masama sa mga bagay na hinahangad natin, pero kailanman hindi mo narinig sa tao na ang tanging unang pangunahin niya ay ang lumapit kay Kristo bilang makasalanan. Hindi mo yan maririnig sa isang tao na yan yung kanyang unang pangunahin. At bilang nakakarinig ng Ebanghelyo, nakita mo na ba yan? Iinamin mo na ba yan na ikaw ay isang walang taong magagawa bilang makasalanan? Maaring dala ng napakaraming problema dito sa lipunan ay punong-puno ka ng mga kabigatan o maaring puno ka ng mga reaksyon sa mga bagay, hindi mo nakikita ang suliranin ng makasalanan. Maaring iba ang nakikita mo. Hindi mo nakikita yung tunay na pangangailangan mo bilang isang makakasalanan. Ang nakikita ng marami ay kailangan makaahon ka sa kahirapan, makapag-aral ka at iba pa, at hindi masamang isipin yan. Ngunit kung bigyan ka ng mata ng pananampalataya, makikita mo na ang lubhang pangangailangan ng lahat ay ang panagot sa kasalanan. Hindi yung temporal na pangangailangan lang ng marami. Ang makikita mo kung binuksan ang iyong mata ng pananampalataya ay ang pangangailangan na ang lahat ay dapat may pansagot sa kasalanan. Naging mainit na usapin sa BIR. Nabalitaan natin yan ng mga nakaraan na naging mainit ang BIR sa pagsasample pagdating sa kaso ng mga hindi nakakabayad ng buwis. At dapat naman talagang bayaran ang buwis. Ngunit meron kang mas dapat na bayaran na hindi mo kayang bayaran. At yan ang iyong kasalanan. At ang tanging makapagbabayad niya na yung ginawa na Jesus, yan ang matindi mong suliranin. Yan ang pinakamatindi mong problema. Ang pananampalataya ng mananampalataya ay nakakakita na ito ang problema ng mga tao. Kaya ang hamon dito ay buksan natin ang ating mga mata sa makasalanang inilalapit sa atin. Kung ikaw na nandito ngayon sa loob ng kongregasyon na ito ay nakaranas na buksan ang mata ng pananampalataya, ang hamon sa iyo ay mas lalo nating buksan yung ating mga mata sa makasalanang inilalapit sa atin. Madaling makita yung kanilang kakayahan o maaaring hangaan yung kanilang moralidad at relihiyon. At alam niyo ba na ilang teksto lamang dito sa binabasa natin, doon sa verse 17, ito yung mababasa natin sinabi ni Jesus. Ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Ayan ang dahilan ng pagdating ni Jesus. Mga makasalanan, hindi mga mayayaman, hindi mga magaganda ang moralidad. Kaya kahit sila man ay tinitingala ng mundo, sila ay mga taong nangangailangan kay Kristo dahil sila ay taong mga makasalanan. At ang mananampalataya na binigyan ng matang makita ang tunay na kalagayan ng mundo, ang makikita niya hindi mo na mga taong may moralidad, hindi mga taong disente, hindi mo na mga taong walang muwang, kundi ang makikita niya mga taong makasalanan. Ganyan niya titingnan ang mundo, ganyan niya titingnan ang mga taong wala pa kay Kristo, wala pa sa Panginoong Jesus. Ang tanong ko sa iyo, may mata ka bang ganito? May kairon ka bang klaseng mata na ganyan pagdating sa mga nakapaligid sa iyo? Ganyan mo ba sila tinitingnan? Hindi po ibig sabihin ito na tayo ay humahatol at humahamak sa mga tao, kundi nakikita natin kung ano tayo naging makasalanan. Nakikita natin na kung ano tayo bilang makasalanan sa pamamagitan nila na makasalanan din.
At salamat sa biyaya ng Diyos na tayo ngayon ay binigyan ng mata ng pananampalataya para makakita rin sa mga tao nakapaligid sa atin. At dapat natin buksan yung ating mga mata. Sila rin ay mga makasalanan. Yan ang kailangan natin. At ito yung dapat nating bigyang halaga, pansin sa ating mga buhay. Merong isang kanta na give me eyes to see the world as Jesus sees. No? Bigyan mo ako ng mga mata na nakikita ang mundo katulad ng pagtingin ni Jesus. At paano yan tinitingnan ni Jesus? Sabi doon sa Matthew 9 verse 36 to 35 to 37, so on pataas, mga tupa na walang pastol. Ganyan ang tinitingnan ni Kristo. Yung mga taong makasalanan, mga tupa na walang pastol, kahabag-habag, yung kanilang kalagayan. Kaya buksan natin yung ating mga mata doon sa mga taong inilalapit sa atin. Mga taong nakakasama natin araw-araw, nakakahalubilo natin. Ganyan natin sila tingnan kung paano sila tinitingnan ni Kristo. At ito yung pupukaw ng pag-aalab para sa ating misyon na umabot sa mga makasalanan. At kung ipinapalapit ng Diyos sa atin, yung isa sa mga taong yan, na wala kay Kristo, maging tagapagdala ka ng may pananampalataya. Katulad ng 4 na ito na nagdala kay Kristo. Si Jim Elliot ay isang American missionary na nakaranas ng kamatayan dahil sa kanyang pagpursige na maibahagi ang Ebanghelyo. At marami siguro sa atin nakakilala sa kanya rito pagdating sa pagbimisyon at sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi ko sinasabing tayong lahat ay maging misyonaryo, ngunit ang sinasabi ko na bawat isa sa atin ay may misyon. At kung tayo ay may pananampalataya, makikita natin ang tunay na kalagayan ng mga makasalanan. At ang pagiging mananampalataya natin ay hindi pangunahin yung mga personal na interes o nararamdaman natin. Hindi yan yung pangunahin natin, may lugar para dyan. Pero bilang isang Kristiyano, tayo ay tinatawag sa isang misyon para abutin yung mga taong nakapaligid sa atin. Maaring may mabigat kang nararamdaman, may pagsubok kang dinaranas ngayon, hati ang pag-iisip mo, pero huwag mong kakalimutan na ang pananampalatayang ibinigay sa iyo ay hindi para sa personal mo lang na interes, kundi para ikaw ay umabot at maging tagapagdala ng mga makasalanan. Ito ang nakita ng 4 doon, ng 4 doon sa lumpo, bago ang kanyang pagiging lumpo. Ang nakita nila, isang makasalanan. At nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Yan yung klase, yung uri ng pananampalatayang tinutugon ni Kristo. Kumikilala sa aral na si Jesus ay naghahari. At pangalawa ay meron silang puso para doon sa mga kasalanan. At yung pangatlo ay meron silang pagsisikap sa pagdadala sa mga kasalanan. Ay isipin natin, maraming pwedeng dahilan o ipangatwiran yung mga tagapagdala na wag na nilang ituloy yung pagdala doon sa lumpo. Marami na raw, sabi ni Marcos, di ba? Marami na raw at natitipon, wala nang lugar. So punong-puno na, naging bantog na si Kristo. Sa panahon na ito, dinagsa na siya. Sapagkat naging bantog na yung kanyang pagpapagaling, wala na raw lugar at hindi na maipasok sa pintuan ang dala nila lumpo. At ang ginawa nila ay umakyat sila, binuta sila yung bubungan at ibinaba nila yung lumpo sa harap ni Jesus. At nang nakita ito ni Jesus, nakita niya yung kanilang pananampalataya. At ano yung aral na meron dito na makikita natin? Sa harap ng mga hadlang, may paraan ng pananampalataya na abutin ang makasalanan. Ayan yung makikita nating aral sa 4 na ito, na sa harap ng madaming hadlang, may paraan ang pananampalataya na abutin ang isang makasalanan. Hindi nila diretsong mailapit kay Jesus ang lumpo sa paraan ng pintuan, di sa bubungan. Yan ang kanilang nakita. Yan ang malasakit nila na ayaw nilang ipagpaliban pa. Ganyan ang pagsisikap ng pananampalataya, hindi na ipagpapabukas pa. Hanggat may pagkakataon, ngayon na, ibahagi mo ang Ebanghelyo. Ipangaral mo ang Ebanghelyo, hindi mo trabaho kung maniniwala sila o hindi. Ang trabaho mo ay gawin mo yung misyon na ipinagkatiwala sa iyo ni Kristo.
Hindi nila sinusuko yung pagkakataon na madala kay Jesus ang lumpo, hindi tinapos ang usapan sa maraming tao. Hindi doon natapos, hindi doon nagkaroon ng konklusyon. Gumawa sila ng paraan para mailapit kay Jesus ang taong ito. Kaya gusto ko kayong hamunin na pag-isipan mo ang magagawa mo para magdala ng isang makasalanan kay Jesucristo. Isipan mo yung pwede mong gawing paraan para magdala ng isang makasalanan kay Jesucristo. Isipin ninyo, isang maaaring ipangatwiran nila ay nangangaral na naman si Jesus. Huwag na nating abalahin si Jesus. Marami namang nakikinig. Makikinabang sila dyan sa pangangaral. Huwag na natin silang abalahin. Ngunit dito ay makikita natin na ang ginagawa ng pananampalataya ng pangmanggagawa, may nakikita sila na isa pa na dapat nilang abutin. Hindi sila sapat na doon sa okay na yan. Hindi sila nanatili sa ganong klaseng diwa. Hindi sila nagkakasya na may mga nakikinabang na kaya't kampante na silang marami nang nakikinabang. Kundi may nakita silang isa pa. Hindi natin alam kahit si Mateo at si Lucas kung anong relasyon meron itong apat na ito doon sa lumpo. Ito ba ay kamag-anak nila? Ito ba ay kaibigan nila? O matagal na nilang kakilala? Hindi sinabi. Hindi natin alam. Ang mahalaga doon, ang mga mananampalataya, sila na nakita ay nakita nila yung pangangailangan ng lumpo. Yun ang mahalaga sa kanila. Mailapit nila kay Kristo yung nangangailangan na ito ng kapatawaran at kagalingan. Wala namang binanggit kung anong relasyon sila meron. Walang minention dyan si Marcos maging sa ibang aklat ni Mateo at ni Lucas. Ang nakita nila yung pangangailangan bilang mga kasalanan na dapat patawarin at hindi sila sumuko na makita nilang maraming tao hindi makapasok sa pintuan, nag-isip sila ng ibang paraan. Ito ang ginagawa ng pananampalataya. Nakikita nila ang isa na dapat abutin. Nakikita nila yung mga tao na dapat abutin. At gumagawa sila ng paraan para yun ay maabot. Kaya kung hindi tayo dapat kailanman magkaroon ng kasiyahan na marami ng mananampalataya sa kongregasyon na ito. Kung ikaw na isa na hindi pa sumasampalataya, gusto namin na ikaw ay sumampalataya. Ayaw namin na may lalabas sa pintuan na yan na uuwing hindi mananampalataya. At ito ang ginagawa ng pananampalataya. Yan ang hangarin ng pananampalataya na mailapit kayo kay Kristo. Yan ang ginagawa ng pananampalatayang pangmanggagawa. Hindi mga panlabas na gawa, kundi pananampalataya na naglalapit kay Kristo. At ayaw namin lalabas kayo ng pintuan na yan na hindi nyo naiintindihan ang inyong pagiging makasalanan. Gusto namin na aalis kayo rito na kayo ay mananampalataya na ni Kristo. Sa gospel, ang daming talinghaga tungkol sa nawawalang tupa. May ando na yung 99 pero hinanap niya pa rin yung isa. Yung talinghaga ng pilak, kahit marami na siyang pilak, hinanap niya pa rin yung nawawalang pilak. Mas kilala natin yung talinghaga ng alibughang anak. Ngunit ang tao pag talaga dapat doon ay nawawalang anak. Hindi niya pinabayaan dahil mayroon na siyang anak. Hinanap niya pa rin yung isang nawawalang anak. Kaya kung wala ka pa kay Kristo, huwag mong isipin na kampante ang iglesia. Kung wala ka pa sa Panginoong Yesus, mong isipin na kampante ang bawat isa sa amin dito. Sapagkat ang Ebanghelyo ay nangangaral ng kaligtasan para sa bawat isa, kasama ka. At bilang Kristiyano, pag-isipan mo na ang isang inilalapit sa iyo ng Diyos sa kanyang providensya at isipin mo kung paano ang isang ito ay maaabot. Paano yung inilalapit sa iyo ng Panginoon providentially na wala pa kay Kristo. Isipin mo kung paano mo ito maaabot. Huwag kang maging kampante. Alam mo may isa pa na kayang abutin na wala sa kaya Jesucristo. Ito yung kabigatan ng pananampalataya. Kaya hindi tayo nagtitipon dito dahil sa mga personal na interest lang natin o gusto lang namin kayong aliwin. Hindi. Ang gusto namin, lalabas kayo rito na kayo ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. May mga uuwi sa inyo ngayong araw na nakarinig ng Ebanghelyo.
Ngunit uuwing hindi mananampalataya. At ang panalangin at alok ng Ebanghelyo sa inyo ay lumapit ka kay Jesucristo. Hindi mo dapat isipin na marami na kami, marami na sila. Ang Ebanghelyo ay para sa bawat isa. Alam niyo, merong isang kasaysayan noong 1834, isang teenager ang dumalo sa isang Methodist church dahil sa unos noong panahon na yun hindi siya nakadalo doon sa dapat na lugar o iglesyang pupuntahan niya. Kaya pumunta siya doon sa isang Methodist church. At doon hindi rin nakadalo yung pastor dahil nga may snowstorm. So naupo siya at ayon sa kanyang sulat, wala pang 10 yung mga naroon. Subalit yung nangaral, hindi siya pinabayaan. Hindi siya tinantanan. Talagang kinorner siguro siya nung araw na yon. At ginamit yung talatang Isaiah 45 verse 22, "Look unto me from the ends of the earth and be saved." At tinuro daw siya, ikaw binata, manampalataya ka, ikaw maniwala ka kay Kristo. At siya ay naligtas. Alam niyo ba kung sino siya? Siya si Charles Spurgeon. Si Charles Spurgeon, nakilala natin, ay hanggang ngayon nakikinabang tayo sa mga maraming pangangaral at turo na meron siya. So kahit nag-iisa yung ibinigay sa iyo ng Panginoon, abutin mo siya ng Ebanghelyo. At tayo bilang iglesia, mapanatilihin natin yung pananampalataya na pangmanggagawa na kumikilala kay Jesus bilang hari, may pagkalinga sa makasalanan at may pagsisikap sa pagdadala sa makasalanan. Kaya bago ang iba, nakita ni Jesus ang pananampalataya ng mga tagapagdala. Napakarami raw nakapalibot sa kanya. Pero wala siyang nakitang pananampalataya. Ay doon sa lumpo, wala siyang nakitang pananampalataya. Ang nakita niya ng butasin ng bunga ng pananampalataya ng 4 na tagapagdala. At anong sinasabi niyan sa atin? Napakasensitibo ni Jesus sa presensya ng pananampalataya. Napakasensitibo ni Jesus sa presensya ng pananampalataya. Kaya kung may pananampalataya ka bilang manggagawa, makikita ito ni Jesus. Kaya ang tanong, ito ba ay nasa iyo? May makikita ba siya sa iyo na ganitong klase ng pananampalataya? Ulitin natin si Charles Spurgeon. Si Charles Spurgeon ay may estudyante na nagrereklamo sa kanya dahil wala raw itong nakikitang bunga sa kanyang pangangaral. Tinanong siya ni Spurgeon, sabi ay, umaasa ka ba na sa tuwing mangangaral ka ay may kakaroon ng bunga? Sabi daw ng estudyante, hindi naman po. Sabi ni Spurgeon, kaya hindi ka namumunga. So, dapat tayong umasa sa tuwing ipangangaral ang salita ng Diyos na ito ay mabubunga. At ito ang inaasahan natin sa ngayon. Ipinangaral ang salita sa bawat isa sa atin, magkaroon nawa ng bunga sapagkat tinitingnan ni Jesus ang pananampalataya ng kanyang iglesia. Tinitingnan ni Jesus ang pananampalataya ng kanyang manggagawa. Kaya kung ikaw bilang manggagawa sa anumang ministeryo na meron ka nga dito sa loob ng iglesia, may makikita ba si Jesus sa iyo na pananampalataya? Manalangin po tayo. Manaming Diyos, maraming salamat dahil sa katotohanan na si Jesus ay sensitibo sa pananampalataya. Salamat dahil alam namin na sa kabila ng kakulangan namin sa pananampalataya ay meron kang mga kaparaanan ng biyaya upang ito ay palaguin at mas lalo pang palilimin ng aming pananampalataya. Dalangin namin katulad ng mga tagapagdala na ito sa isang makasalanan ay magkaroon kami ng ganitong klaseng pananampalataya na hindi pang personal na interes lamang o para sa aming personal na edifikasyon lamang. Dalangin namin na ang lahat ng gagawin namin na may pananampalataya ay para sa kapakanan ng makakasalanan na katulad din namin at para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Dalangin namin, O Diyos, na kami ay bilang isang iglesia ay lumago sa pananampalataya na naglilingkod at kumikilala sa iyong paghahari. Dalangin namin na mas lalo naming yakapin yung aral na ikaw ay naghahari, ikaw ay namamahala, at bilang namamahala, ikaw ay nagpapanatili sa amin bilang isang iglesia. Salamat sa mga katotohanan na pwede naming pagnilayan, pagbulayan, na pwedeng humamon sa amin
at pwedeng magpalakas sa amin bilang iglesia. Salamat po sa klase ng pananampalataya na meron ang apat na ito na naging ehemplo sa amin bilang tagapagdala ng kapwa namin makasalanan sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Marami pong salamat. Dalangin namin ito na may pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen.